Okay. Ito nga pala yung ano, yung PayMongo GCash API na sinasabi ko. Ngayon, mag-register ka muna dito. paymongo.com. Ito. Tapos pag naka-register ka na, syempre magla-login ka. Tapos diretso ka dito sa developers option. Yan. Developers. Yan. Tapos copy mo to. Yan. Copy mo lang tong secret key. And then punta ka dito. Yan. Punta ka dito sa read our documentation. Tapos punta ka dito. Ito na 'yan. Tapos punta ka sa API reference. Yan. Tapos hanapin mo yung create a link. Sana ba? Yan, create a link. Tapos pindot mo to. Pindot mo ulit to. Tapos lagay mo yung values na gusto mo. Ngayon, itong 10,000 na to, equivalent siya ng 100 pesos. Yan. 10,000. Kasi nandito siya, oh. Sasabihin niya naman dito. Tapos, description, bala na dyan. Kahit ano na ilagay muna natin. Yan. Try it natin. Oh, di ba? May mga ilalabas siyang ano. Ito yung mga datas. Tapos ito yung link. Ito yung importanteng link. Parang ano, ganito kasi ano. Kung ano yung mga in-input natin dito, syempre yun yung magiging value dito. Ngayon, ipapasa niya lahat dito sa link na ito. Ito, dito sa link na to. Kaya, yung mga in-input natin dito, nandito na sa link na ito. Kaya pag in-access mo itong link na ito, yan, paste natin. Ay, nako. Iba yung napindot. Copy. Yan, tingnan mo. Nandun na siya. 'Di ba? Napansin mo 'yan. Kaya kung ano yung mga ano nandito, tapos rinan mo yung program, automatic bibigyan ka ng pag trinay mo. Yan. Automatic bibigyan ka ng checkout URL. Ngayon nandito na lahat yung mga in-input mo dito. Nandito na lahat. Ito na lang yung kailangan mong i-access. Ayan. So, ngayon, i-copy mo lahat to. Copy mo muna. Kailangan mong i-copy ito lahat. Tapos, ito yung ilalagay mo sa controller mo, sa code mo. Ngayon, kailangan mong i-edit mamaya. Kailangan mong i-edit ito. Mag-base ka dun sa isi-send ko sa yung code. Kasi ang papalitan mo lang naman dun sa sinend ko sa isa-send ko sa yung code ay ito. Kailangan mong palitan ito yung kailangan mo kasi yung authorization na nakalagay dun sa code na ano ibibigay ko, kailangan mong palitan nito. Ito yung gagamitin mo. Ito yung sayo. Palitan mo to, no? Yun lang naman. Ayan. Tapos, punta natin yung code ko. So, ito yung code ko. Ayan. Ito yung sinasabi ko na kailangan mong palitan mamaya. Ito. Yung sayo ang gamitin mo. Tapos, di ba yung sinasabi ko kanina na ito, dito, sa link lahat mapupunta, no? Ayan. Ngayon, ang ginawa ko, dito ginawan ko siya ng code. Ayan, para ipakita niya yung URL. Kasi testing natin. Yan, tignan mo. Andito yung kailangan mo. Yan. Isang example pa. Ngayon, kung anong ilalagay ko dito, 20,000, tapos description, yan. Tandaan mo yung description na ilalagay ko. Yan. Tapos, save natin. Siyempre, save natin yan. Save natin. Ngayon, i-refresh natin. Yan. Andito na ngayon yung link. Ito na yung kailangan mo. Yan. Copy natin.
Oh, tignan mo yung mga pinag-type ko kanina, 'di ba? Nandito na siya. So, ayun nga. Yun lang naman yung gagawin mo diyan. Tapos punta ka sa NV. Ito yung last na gagawin mo. Ito, kailan mong ilagay kung ano yung secret key sa account mo, yung nandito kanina, oh. Ito, copy mo yan. Punta ka dun sa program mo, sa NV. Isulat mo to, OTPay. Tapos, yung secret key mo, ilagay mo dyan. Yan, save mo, para gumana. Tapos, ano pa? Echo response. Ngayon, try natin, 'di ba? Kunwari maglalagay tayo. Palitan natin 'yan. 9,000. Tapos, palitan natin para tingnan mo 'to. Ngayon, echo lang natin si name. Copy. Paste. Yan. Kasi ang 'di ba, ang kailangan lang naman natin is yung checkout URL, 'di ba? Kailangan ito yung ma-retrieve natin para makapag check out sa doon sa tamang GCash yung yung client para mababayaran ka talaga. Talagang magbabayad siya sa mismong website nyo. Kaya kailangan ito yung dito siya magbabayad sa checkout URL na ito. Ngayon, 'di ba pinalitan natin? Save natin. Save. Tapos, punta tayo dito. Ayan. So, ito, gawan mo na, ito na yung gagawan mo ng function. Ayan. So, since na-retrieve mo na tong website, ay itong link na ito, so, gagawa ka na ng kung anong gusto mong gawin yan. Kailangan mag-redirect yung user dito sa link na ito. Pag na-check out na niya, kailangan mag-redirect siya dyan. Tingnan. Copy mo, then paste. Ayan. O, di ba? Dito yung tinype natin kanina. Tapos piliin niya GCash. Tapos mag-sign in tayo. Mag-sign up pala. Then ito yung mga yon. Mag-agree si user. Next. Authorize. Ayan, authorize natin. Ayan, bayad na yung user. Ngayon, para makita natin, makikita natin kasi yan kung nagbayad na, kung sino yung mga nagbayad na. Ngayon, refresh natin. Nawala. Ito na. Ito na pala yun. Ito na yung kanina. Diba? Ang dali lang. Sige, tapos magtanong ka lang sa akin kung meron kang hindi naintindihan.